Hello everyone! So welcome back again to my YouTube channel. At ngayon naman ay pag-uusapan natin ang tungkol sa beneficiary, bank, and tax information. At ito nga po ay para sa mga Shopee affiliate. At kung isa ka sa nagbabalak kung paano maging Shopee affiliate, ay panoorin na ang tutorial dito mismo sa aking YouTube channel na matatagpuan yung link dyan sa description box. At kaya naman, let's go na at simulan na natin itong mobile and PC tutorial natin. And kung gusto mong mapabilis ang iyong approval, ay sundan lang ng mabuti itong ating tutorial. So mag-start nga muna tayo dito sa mobile tutorial. So unang-una, buksan nyo yung inyong Shopee application and then click Me. Pumunta kayo dun sa Me, nandun sa bottom right ng inyong Shopee application and then go to affiliate program. Note, magkakaroon lang po kayo ng ganyang feature if kayo po ay approve na as an affiliate. Kung hindi pa po kayo approve, ibig sabihin wala kayo niyan. At kung alam nyo naman po na may nag-Gmail na sa inyo na approve na kayo pero walang nag-a-appear na affiliate program, i-message nyo lang po yung kanilang mga chat support. At pagka-click nyo nga po doon is lalabas doon ay yung may mga item from Shopee na kung saan yun yung mga ipopromote nyo. Pero ang i-click nyo po doon is yung account na located again doon sa bottom right. Then, click the gear icon or settings na matatagpuan dyan po sa taas. And then, click payment setting. At lalabas nga po dyan itong tatlo na kailangan yung i-fill out. Beneficiary info, bank info, and tax info. So, simulan po natin sa beneficiary info. First is account type. So, ilagay nyo lang po is local individual. And then, i-complete nyo lang po yung mga susunod pang information. Age, payment currency, automatic po yan, peso. And then next, beneficiary full name. So, kailangan po ang ilalagay nyo po dyan is yung pangalan nyo na tugma doon sa ilalagay nyo sa ID. And then, beneficiary phone number. So, sa beneficiary phone number, dapat po yan yung talagang ginagamit nyo. Much better kung yan din po yung ginamit nyo sa Shopee Pay and then para sa C-Bank nyo para iisa lang po at hindi iba-iba. Click next and then bank info. So, sa bank info, meron tayong primary and secondary. So, sa primary, automatic C-Bank po ang lalabas dyan. So, kung wala ka pa pong C-Bank, ay kailangan nyo po ng C-Bank account. Meron po akong tutorial niyan dito rin sa aking YouTube channel. Nandyan po yung link sa description box. So, sa bank branch name, since online nga po tayo nag-register, is nilagay ko dyan online registration or NA or not applicable. Pati na rin po sa bank address is NA or online. And then sa bank account name, dapat tugma po doon sa kung ano yung nilagay nyo sa inyong C-Bank. And then kasunod po niyan is yung account number nyo sa C-Bank, which is makikita nyo naman agad siya doon sa mismong application ni C-Bank. Nandito lang po yan. Yan po, located sa taas. And then doon naman po sa proof of bank nyo is pwede pong i-screenshot nyo na lang kagaya nito. Basta po dapat kita yung bank account name and bank account number. So pwede nyo pong takloban yung inyong savings, yung inyong balance, basta huwag po yung name and number. Ganyan po yung pagkaka-screenshot nyo dapat. Hindi dapat siya putol. And then, for secondary bank account, yan po ay optional. So, pwedeng hindi nyo po yan lagyan. So, if meron pa kayong isa pang bank account, so pwedeng nyo po yan dyan ilagay para if ever mag-fail na pumasok sa C-Bank, ay meron pa po kayong isang bank account na doon papasok. So, question, bakit kailangan activated yung Shopee Pay kapag ikaw ay affiliate pero wala naman siya doon sa payment setting? So, dapat po kasi kapag yung inyong commission is under 1K ay sa Shopee Pay pa po yun papasok. Hindi pa po yun papasok sa bank account. Again, kapag 1K pababa, yan po ay hindi pumapasok sa C-Bank or doon sa account na nilagay nyo. Shopee Pay po yun pumapasok. Next, let's go to tax information. So, dapat meron kayo ng mga valid IDs na naririto. So, maalin lang po dyan sa mga yan. So, kung wala kayo nitong tatlo na nasa primary valid IDs dito sa gilid, sa parteng kaliwa, is pwedeng pumili kayo dito sa secondary valid ID. Maalin po dyan? Dalawa. And then,
BIR registered, ang ilalagay nyo po dyan kung registered kayo, edi yes. Or kung hindi naman, no. And then sa beneficiary permanent address, dapat again match siya doon sa kung ano yung nasa inyong ID. So ilagay lamang doon yung inyong primary valid ID na dalawa, ilagay nyo lang yun dyan. Dapat malinaw ang pagkaka-picture kasi kapag blurry yan, nire-reject po yan. So sayang lang nung pag-iintay na pag minsan tumatagal talaga siya kung mare-reject lang din naman. So dapat tamang-tama yung mga information at dapat malinaw yung pagkaka-capture nyo doon sa inyong ilalagay na ID. And then for better result, ilagay nyo na rin yung inyong TIN number. So optional naman yan, pwedeng hindi lagyan. As for me naman po, is nilagay ko yung aking TIN number dyan para kumpleto talaga yung information ko at mabilis ma-approve yung aking payment setting. And the DTI registration, this is also optional, pwedeng hindi lagyan. And then sa tax registration, lalabas po dyan non-vatable. And then click save. And for PC payment setting, para ayusin nyo po yan sa inyong PC, ilagin nyo lang po yung inyong affiliate account doon sa kung saan kayo nag-register as an affiliate. Doon po sa Shopee Affiliate Program mismo. Mag-login lang po kayo doon and then i-click nyo yung may pangalan sa taas. Ayan po, nakaturo sa arrow. And then click the payment settings. Ayan po. And then pagkapindot nyo yan, lalabas na rin po yung beneficiary, tax info, bank info. And then ang pag-fill out po nyan is the same rin sa itinuro ko po kanina. Ganun lang din po yun. At pagkatapos nga nyan, paano mo malalaman kung approve ka na? Mag-i-email po sa inyo si Shopee na kayo ay approve na katulad po nitong nakikita nyo sa screen. Ganyan po yung lalabas sa inyong Gmail. At kung nagtatanong po kayo ilang araw po ba bago malaman na kayo ay approve na. So depende po kasi yung iba inaabot talaga siya ng buwan bago ma-approve yung kanilang payment setting. Pero meron naman pong mabilis lang na approve. Kaya dapat po talaga ayusin natin yung paglalagay natin ng information para mabilis yung pagre-review ng mga staff ni Shopee. At dumako na nga po tayo sa Q&A kung saan ito yung mga palaging tinatanong ng mga bago nating affiliate. So una po, pwede na ba makapag-promote kahit hindi pa approve ang payment settings? Yes po, pwede na kayo mag-promote ng mga items na gusto nyo pero hindi po yan papasok sa inyong mga account, sa inyong mga Shopee Pay or sa inyong Cbank, hindi pa po yan papasok. Ang lalabas po sa billing nyo is unable to pay or pending pa po yan. Next is ilang days bago malaman na approve na ang payment setting. So naipaliwanag ko na rin po yan kanina. Next, activated ang Shopee Pay ko at may commission na ako pero di approve payment settings ko. Papasok ba yun sa Shopee Pay? Hindi po. Hindi po yun papasok hanggat hindi na-approve yung iyong payment setting kahit activated pa ang iyong Shopee Pay. Mapipending lang po siya ng mapipending. Kaya again, dapat ayusin natin yung paglalagay po natin ng information. And kung medyo matagal naman na po yung inyong na-submit na application for your payment setting, is i-message lang yung chat support ni Shopee for follow-up. At kung gusto mo nga ng mga extra discount ay mag-checkout ka na gamit ang Shopee Video kung saan ito yung bagong feature ni Shopee na pwede kayo mag-checkout sa video. At kung may gusto nga po kayong item na walang video ay pwede po natin yang gawa ng free video. Just message the link dyan po sa baba ng video kong ito para magawan po natin ng review at makapag-check out ka na. And that's all for today. Thank you so much for watching. At kung gusto mo nga ng mga ganitong topic, mga tutorial, mga online pagkakakitaan, ay i-click mo na ang subscribe button. And don't forget to click the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod pa nating video. That's it. Bye-bye! Sana may natutunan po kayo.